Hi guys! Ngayon naman, ituturo natin sa inyo kung paano gumamit ng VLOOKUP function sa Excel. Now before that, ang ibig sabihin ng VLOOKUP is function in spreadsheet applications like Excel or Google Sheets searches for a specific value in the first column of a table and returns a corresponding value from another column in the same row. Now, pagka ginamit natin ng VLOOKUP function, meron niyang apat na, let's say, formula. Hindi formula eh. Basic syntax na ginagamit. Now, first is the lookup value. The value you want to find in the first column of the table. Tagalog is yung kailangan nating hanapin dun sa isang range or data table na value. Next is table array. Table array is the range of cells containing the data you want to search and return the value. Table array, ito yung data table kung saan natin hahanapin yung lookup value. Column index, the column number in the table array from which you retrieve the matching value starting from 1 for the first column. Column index number, ito yung pang-ilang column number nakatapat ng lookup value na gusto mong makita or mahanap. And then range lookup, optional argument yan. It's either true or false. Pag true or omitted, indicate the approximate match, while false indicates an exact match. For example, ito. Meron tayong data dito. Ngayon, dito sa agent name, kailangan nating malaman kung ilang ACD calls yung na-record niya from the set of data na meron tayo. Like this. So, ito, meron tayong date, agent name, login ID, location ID, split skill, and then ACD calls. Ganito yung hanapin natin ngayon. Now, for us to use the VLOOKUP function, let's start with the equal sign, then VLOOKUP, open parenthesis, sabi niya, lookup value. Now, si lookup value is yung value ng gusto mong mahanap sa first column of the table. Ito yon. Si agent 1. Then, comma. Then, punta tayo dun sa ating data. Dito sa data natin, nandito si agent 1. Agent 1, login ID. Ang inahanap natin ACD calls. So, i-highlight lang natin yan. Or pwede din B hanggang saan. B55. B55 or B2 to F55. Yan. Then, comma. Pang ilang column index ba? Si ACD calls, sabi niya. So, mag-start tayo ng counting from column is 1. Column 1 is B. Then C, 2, D3, E4, F5. So, click natin column 5. And then, click natin kung approximate match ba or false. You can type in 0 kung gusto nyo or 1 kung gusto nyo. But most likely, ang tinatype ko is 0 para true. Then, click enter. Ayan na siya. So, lagi natin tatandaan kapag gagamit tayo ng VLOOKUP, ang how do you call that, technique na gagamitin natin sa VLOOKUP, laging ang hahanapin mo is laging nasa kaliwa. Hindi pwedeng kanan, hindi pwedeng nasa baba or nasa taas. Always nasa kaliwa ng paggagamitan mo ng formula.
Katulad yan, ito, dito natin tinype yung formula. Yan, dito natin tinype yung formula. Yung lookup value natin ay nasa kaliwa. Yan. VLOOKUP is vertical lookup, ibig sabihin. Kasi meron ding lookup na HLOOKUP, which is horizontal lookup. Ang gagamitin naman natin yun is for horizontal lookup is row index. Pang ilang row mo hahanapin. Ganun naman yung kaibahan. And then XLOOKUP. We have the XLOOKUP, which is like this. Dito muna tayo mag-focus sa VLOOKUP. I-vlog din natin or i-discuss natin yung HLOOKUP and then XLOOKUP on other topics. So, katulad nito, always pala, huwag natin kakalimutan na i-lock ang formula using F4 sa inyong keyboard or $sign para hindi magagalaw yung ating range of data or ang ating table array. Yan. Click enter. Ngayon, pagka hinila ko ito pababa, automatic, meron na akong data na indicated or hinahanap with the lookup value netong mga to. Katulad yan, click natin yan, ito yung agent 7 na hinahanap niya. If i-check natin si agent 7 ay may 29, pag tinignan natin sa ating data, meron siya ditong agent 7, 29. Ganun lang kadali kung paano gagamitin ang VLOOKUP. Now, if you have other questions or if you need assistance, just let me know and I will be happy to assist. Yun lang. Thank you.